Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Huwebes ngayon at umaga po dito sa amin sa Manitoba. Sa Pilipinas po ay ganap ng alas 9:36 ng gabi. Magandang gabi po sa mga kapatid at kaibigan dyan po sa Pilipinas. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Signs Your Religion is Real. At ang talata po na ating pagbubulayan ay ang Aklat ni Santiago o ni James chapter 1 verses 26 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ni James, atin pong basahin. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong talatang binasa, nakita po natin na not all religion is acceptable to God. Ang sabi po, the religion that God our Father accepts are pure, as pure and faultless in His sight is this. So, ininumerate niya doon sa verse 27. Pero ang punto po na nais kong pagtuunan muna ng pansin ay hindi lahat ng relihiyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. By the way, yung pong word na religion sa Biblia ay mababasa po natin napakadalang. In fact, dito nga lang po sa Aklat ni Santiago, chapter 1, mababasa natin ang tungkol sa relihiyon. And maybe this verse are kinda shock to many religious people who can't imagine their efforts would be for nothing and would not satisfy God. Hindi po ba ang pinaka malungkot na kalagayan ng tao ay yung ginawa mo, nagsumikap ka tungkol sa iyong pananampalataya at relihiyon, pero at the end of the day, hindi pala katanggap-tanggap sa Diyos ang iyong pagiging relihiyoso. When I speak of religious people, hindi ko po sinasabing yung mga ilang denominasyon lang, katulad ng Roman Catholic, ng Baptist, ng Methodist, ng Orthodox, ng Presbyterian, Lutheran, Charismatic, at kung ano-ano pa. Kapag sinabi ko pong religion, kasama po yung akin pong relihiyon doon. It definitely include my church, my religion, sa listahan ng tinatawag na relihiyon. Kaya ito pong mensaheng ito, hindi lang naman para sa inyong mga nakikinig na may kinukonsiderang relihiyon, kundi maging sa akin. Sa akin po unang hamon ang mensahe na to. At alam niyo po ba na you could spend your life being very religious and end up wasting your time? Pwede palang mangyari yon na tayo ay magpaka-involve, magpaka-lublob at immerse doon sa ating religion, pero yung atin pong ginagawa ay pwede palang pag-aaksaya lang ng oras. Alam niyo po mga kapatid, pwede nating dayain ang ating mga sarili pero hindi natin maluloko ang Diyos. We can deceive ourselves. Pwede nating paniwalaan na ang ating relihiyon ay totoong relihiyon pero hindi po natin madadaya ang Diyos. That thought shocks me because I am a preacher. Ako po ay tagapangaral ng salita ng Diyos linggo-linggo, araw-araw dito sa Tinig ng Pag-asa. Kaya po ito'y napakalaking hamon din sa akin, yung kayang aking ginagawa, yung kayang pagpapagal, yung pagbibigay ng mensahe. Ito kaya ay kalugod-lugod sa Diyos o ako'y nag-aaksaya lang ng oras? Kaya po mga kapatid, tingnan natin ano po ba ang tindig ng ating relihiyon dahil meron pong mga relihiyong hindi kalugod-lugod sa Diyos.
Alam niyo po, before giving a sermon every day, or every time na tatayo ako sa pulpito, I always pray, Lord, help me preach the sermon I need to hear. Help me preach the sermon I need to hear. Because I do not stand above congregation or even apart from the congregation. I need to hear the word of the Lord first, because I am just likely to deceive myself as anyone else. Maaaring sa pagsesermon ko, sa pagbibigay ng mensahe, niloloko ko pala ang aking sarili at naloloko ko pa yung ibang mga nakikinig sa akin. And that is exactly the point of James' letter. Ito po yung sinasabi niya when he says sa verse 26, if anyone thinks, those who consider themselves, sa King James Version, ang term na ginamit, if anyone thinks he is religious. So sa verse 26, he uses a word that means to imagine. Many people are imagining. They are thinking. They are thinking that they are religious. Pero ang tanong, yung bang pagka-imagine natin, yung bang pagka-unawa natin sa ating relihiyon ay tama at ito ba ay nakapagbibigay lugod sa Diyos? Alam niyo po mga kapatid, yun daw pong self-deception is the easiest and the worst sort of deception. Yung self-deception is the easiest, pinakamadali. Yung dayain mo yung sarili mo ang pinakamadali. Pero ito yung pinaka-worst kind of deception. It is easy because we all tend to have an inflated opinion of ourselves. And it is the worst because when you deceive yourselves, you don't realize it. Po, minsan, dinadaya mo na sarili mo, hindi mo pa alam eh. Kasi tayo mismo, sa ating mga sarili, pinaniniwalaan natin yung gusto nating paniwalaan. Kaya the word religious meant to James approximately what it means to us today. Kung ano yung paniniwala ng mundo sa panahon ngayon tungkol sa relihiyon, ganun din naman ang interpretasyon at ang gustong sabihin ni Santiago nang binanggit niya ang relihiyon sa James chapter 1. It refers to the outward aspect of the Christian faith. Take note, yun pong outward aspects of Christian faith, ang tawag po doon ay religion. Like attending the church, taking part in public worship, singing, praying, giving, testifying, and in other ways going through the motions of Christianity. Ang tawag doon, religiosity. That is the practice of religion. Kaya yung mga nagsisimba, hindi sumasablay, nananalangin araw-araw, gabi-gabi, hindi pumapalya, anumang uri ng pagbibigay at pagdodonate sa simbahan, yung ating mga testimony, pagdalo ng Bible study, ang tawag po doon ay religiosity. Now, the question is this: how do we know if our religiosity or our religion, even our good, conservative, evangelical, Bible-based religion, is acceptable to God? That is the big question. How can we know, or how do we know, if our religion is acceptable to God? Kaya yun po yung ating titingnan, pagbubulay-bulayan, maging evaluating question sa atin ngayon yun. Lalo na po yung mga masipag, talaga yung deboto na relihiyoso, na talaga namang nakikipagbungguan, nakikipagsiksikan, nakikipagpatayan para sa kanyang relihiyon. Ang tanong, yung bang ipinaglalaban natin na relihiyon ay tamang relihiyon? Si Santiago sa chapter 1 verse 26 to 27 nagbigay sa atin ng mga signs that proves our religion is real. At dito nyo lang po yun matatagpuan sa James chapter 1. No po? It may surprise you that the list doesn't look religion at all. No po? Minsan,
Meron tayong ibang pagkaunawa tungkol sa relihiyon eh. Meron tayong definition ng religion. Pero ito po ang talata sa Biblia kung saan sinabi, narito ang mga palatandaan ng tunay na relihiyon. And James says the religion God approves impacts three things in your life. It will impact, 1, your conversation, 2, it will impact your compassion, and 3, it will impact your character. Ito po ang palatandaan ng totoong relihiyon. Naaapektuhan nito ang iyong conversation, ang iyong compassion, ang iyong karakter. Madaling tandaan, para malaman kung ang ating relihiyon ay tunay na relihiyon, it will affect, it will impact on your conversation, on your compassion, and on your character. So, what happens on Sunday is important, but what happens on Monday is even more important. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi po, iba yung conversation, iba yung compassion, iba yung karakter natin pag linggo. At napakalaking kaibahan kapag dumating na yung Monday. Nagtatransform at nagbabago ang ating conversation, ang ating compassion, at ang ating karakter. Ngayon ang tanong, sagutin po natin, tama ba ang ating pagiging relihiyoso? To be clear about it, James isn't saying Sunday worship doesn't matter. Don't get me wrong. Importante ang pagdalo sa mga gawain. Sabi nga ng Hebreo 10:25, huwag natin itong pababayaan. Napakahalaga ng mga pagdalo sa pagtitipon. Napakahalaga ng mga Bible study. Napakahalaga ng pag-attend sa worship service, pagsamba, pananalangin, lahat ng gawain ng simbahan. Mahalaga yan. Pero mga kapatid, kung ginagawa natin yan, dinadaluhan natin yan for the sake of religion, na pagdating ng Lunes ay nababago at naiiwan natin sa loob ng simbahan pag Sunday ang ating pagkatao, then our religion is not real. So, James chapter 2 warns us, no amount of outward religiosity can compensate for an unbridled tongue, uncompassionate heart, and an unholy character. Tandaan po ninyo, walang amount ng outward religiosity ang pwedeng mag-compensate sa dilang hindi mapigilan, sa kawalan ng malasakit at compassion sa iba, at ang mga unholy character na ating ipinamumuhay. Pag ganun po tayo, palatandaan lang na ang ating relihiyon ay hindi totoo. Now, isa-isahin po natin. 3 bagay lang naman yung binabanggit na yan ni Santiago. Atin pong pagtuunan ng pansin. Yung sign number 1 of real religion ay iyan. Ang sabi po, sign number 1, your conversation. Makikita pala sa isang Kristiyano kung totoo relihiyon niya. Tama po ba? Makikita sa isang tao kung tunay ang kanyang relihiyon o hindi. Ang sabi ni James, chapter 1, verse 26, if anyone thinks he is religious without controlling his tongue, then his religion is useless and he deceives himself. Sa verse 26, ang unang palatandaan ng tunay na relihiyong meron ka ay ang pagiging kontrolado ng iyong mga sinasabi. The word translated control comes from a word that means to put a bridle in a horse's mouth. Nilalagyan po ng busal yung ano ng kabayo eh. Sa ibang translation, the unbridled tongue. Yun po ang ibig sabihin yan. Yung putting a tight rein on your tongue. Marami po naman kasing mga tao talagang ang daming sinasabi, wala namang sinabi.
Yung bang mga kanilang sinasabi ay hindi magkakaparehas. Yung kanilang lengguwahe pagdating ng linggo ay hindi nila lengguwahe pagdating ng Lunes. Yung mga sinasabing papuri sa Diyos pag-araw ng Sunday ay iba naman pagdating ng Monday. Ano po? They have too many opinions and they share them too quickly. Nasa era daw po tayo, mga kapatid, ng mga marites. Mare, ano ang latest? At yung si Marites, may kapatid, si Mosang. Ano po? Ewan ko kung naiintindihan niyo sinasabi ko. Si Mosang, yung chismosang, kaya po Mosang, chismosang, kumare ni Marites. Na Mare, ano ang latest? At yun ay may kapatid pa, na ang kapatid ay si Marieta. Yung mga taong nagsasabing, Mare, eto pa. Ano po? Yun yung Marieta. Na itong si Marieta, may kumari din na si Marisa. Sino si Marisa? Mare, eto pa. Ano po? Mare, isa pa. Ano po? Kung si Marieta ay Mare, eto pa, si Marisa, Mare, eto pa, isa. No? Talagang, pag nagtipon-tipon po yung mga yan, ganun ang laman ng kanilang conversation. At madalas kasama pa nila si Mariposa. Si Mariposa, yung kanilang kaut-utang dila rin na madalas ay online na mahilig sa social media. At sasabihin ni Mariposa, Mare, i-post mo na. Yun po ang ibig sabihin daw ng Mariposa. Na itong si Mariposa ay mahilig akayin at yakagin si Marisol. Na ito namang si Marisol, si kumaring taga-Sulsol. At hindi maiaalis sa barkadahan itong si Marina na tahimik nga pero laging nag-aabang ng Mare. Ano na? Yun daw si Marina. Ito naman po yung napagbasa ko lang sa isang Facebook post. Pero yun daw po yung magkukumare sa mga panahon natin ngayon. Ira ni Marites, ni Mosang, ni Marieta, ni Marisa, ni Mariposa, ni Marisol, at ni Marina. Apo? Ngayon ang tanong, ano ang laman ng iyong conversation? Ano ang laman ng mga kwentuhan ng buhay mo? Sa linggo, panay hallelujah. Pagdating ng Monday, anak ka ng blip. Apo? Maraming ganon. At ito po yung ilang palatandaan ng tinatawag na unbridled tongue. Here are some of the signs of the unbridled tongue. Ayan. Vulgarity, obscenity, indecent language, dirty jokes, off-color stories, pornographic language, racial or ethnic insult, humor meant to insult or to put someone down, angry outburst, harsh words, mean-spirited comments, gossip, rumors, false accusation. Ang dami. Kayo na lang po magbasa. Ano po? At yan po, mga kapatid, ay palatandaan ng mga dilang hindi makontrol. At ibinibigay po sa atin ng paalalang ito para tingnan yung ating daily conversation, yung ating daily communication. Ano po? Opo, madali pong mag-usap ng mga kapuri-puri. Madaling mag-usap ng mga magagandang salita. Binabantayan natin ang dila natin kapag linggo Kapag nasa loob tayo ng simbahan. Pero pagkatapos na nun, pag wala na tayo sa simbahan, pinakakawalan na ba natin ang dila natin? At bahala na kung anong lumabas dyan. Ang tanong, why is this so important? Bakit inilagay ni Santiago sa palatandaan ng tunay na relihiyon ang pagkontrol sa dila? Bakit napakahalaga na ang pagpapatunay sa isang tunay na relihiyon ay ang kakayahang makontrol ang dila? Sabi po ng Proverbs chapter 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang dila daw ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan.
At yung mga umiibig dito'y kumakain ng kanyang bunga. Ano bunga ng ating mga dila? Nagbibigay ba ito ng buhay o ito'y pumapatay? Every time you open your mouth, either life or death comes out of your tongue. And the Bible speaks of the throat as an open grave. Romans 3:13, their throats are open graves, their tongues practice deceit, the poison of vipers is on their lips. Where there is death on the inside, it will eventually show up in your words. So if the religion is false, una mo tong makikita sa kanyang mga dila. Kung ang relihiyon ay tunay at kapuri-puri, kalugod-lugod sa Diyos, una mo rin tong makikita sa kanyang dila. Malalaman mo po ang isang tao kung totoong relihiyoso on how they speak, not only in the church but outside. You can know them kung saan madalas mahabang oras ang ginugugol nila. Kung saan ka mahabang oras tumitigil, doon mo malalaman ang pagiging relihiyoso ng tao. Sapagkat kung saan siya naglalagi, kung saan mahaba oras niya, doon siya mas mahaba ang oras na nagsasalita. Kaya, saan aalamin ang ating pagiging relihiyoso sa church? Nako, marami po ang makapagbubulaan at marami ang mga sinungaling sa loob ng church. Kung gusto mong malaman kung ang relihiyon ng isang tao ay totoo, kausapin mo yung mga lagi nilang kasama. Yung kasambahay. No po? Yes, may mga sinungaling din naman na kasambahay. May mga kasambahay na sinisiraan yung kanilang amo. Pero yung mga kasambahay ang nakaalam ng lahat ng nangyayari sa bahay. Ang batuhan ng pinggan, batuhan ng masasakit na salita, ang mga away sa loob ng tahanan, hindi nalilingid dyan. Kay Mosang, kay Marites, kay Marina, at sa lahat ng mga Marieta sa loob ng ating mga tahanan. Kaya napakahalaga na ang atin pong mga labi, katulad ng sinasabi, ay atin pong kontrolin. Did you know the average person speaks 16,000 words a day? Ganyan karami po yung sinasabi po natin eh. 16,000 words a day. And that is equivalent of a 64-page book. Ibig sabihin, kung ikaw ay magsasalita maghapon pagkatapos ng 24 hours, pwede nang i-publish lahat ng sinabi mo, pwede na itong katumbas ng 64-page book. In 1 week, you speak the equivalent of 450-page book. In a month, you speak 4,800 or 480,000 words, and that is equivalent of a 1,920 pages. Sa loob ng isang taon, 5,760,000 words, which is roughly equivalent to a 4 volumes of the Encyclopedia Britannica. If we stretch that out at mabubuhay ka ng 70 years, na kung saan average age ng isang tao, ikaw ay makapagsasalita ng 403 million words and roughly equal to the entire 44-volume set of Encyclopedia Britannica multiplied 9 times. Ako po 57 na sa March. Siguro po nakagawa na ako kung isinulat lahat ng akin pong mga sinabi, napakarami ng set ng encyclopedia yon. Think of it this way. Today, you will speak the equivalent of 64-page book. Tomorrow, another 64-page book. The day after, another one. Bawat araw, gumagawa tayo ng isang libro. Ang tanong, matutuwa ba ang babasa nito? Kung babasahin ba ito uli ng Diyos,
magagawa po niya kayang malugod sa ating mga salita. So, imagine, if someone reads the content of the book you are writing with your tongue today, suppose it was recorded somewhere, written down somehow, or caught on video like this one. Ako po, araw-araw, 1 oras ng buhay ko ang nakarecord. 1 oras ng aking buhay ay nakarecord. Pero whether you like it or not, and I admit it, ito po mga kapatid ay scripted. Ano pong scripted? Sinasadya ko ito, inire-record ko ito. Hindi naman po ako magmumura dito. Napipigil ko po yung murahin kahit yung mga walang hiyang mga mangangaral. Ano po? Kahit yung mga mapagsamantalang scammer ng relihiyon. So pinipigilan ko pong murahin sila. Dahil scripted to eh. Ang tanong, yung bang mga ginagawa ko rito, sa 1 oras ng tinig ng pag-asa, pag pinanood kaya ni Lord, dahil nakikita naman to ng Diyos, malulugod kaya siya? Palagay ko. Kasi what I am talking here is the Word of God, His Word. But the biggest question is, what about the 23 hours left? What about the other remaining 23 na pagkatapos ko na mangaral sa inyo, papatayin ko na ang computer, mamamatay na yung kamerang ito, lahat na nang sasabihin ko maghapon na binubuo ng 64 pages book ng buhay ko, kalugod-lugod kaya ang Diyos? And I am talking about myself. I am talking about my life. What would you learn about your vocabulary? About how you speak to your spouse and your children? About the offhand comments you make about your friends? About how you react under pressure? And about how you respond when you are criticized? Mga kapatid, hindi ba tayo natatakot sa katotohanan ang lahat ng ito'y alam ng Diyos? Hindi ho ba tayo kinakabahan sa katotohanan na wala namang nalilihim sa Diyos? Pagkatapos paniniwalaan natin, tama relihiyon ko. I am in the right religion and my religion is real. Alam niyo po mga kapatid, meron nga isang magandang payo. Perhaps what we need today is to pray for the gift of silence. Pero alam niyo po minsan, kahit naman hindi ka nagsasalita, sa isipan mo, nagsasalita ka, hindi po ba? Kaya kung ano naman yung mga lumalabas sa bibig natin, yun ang laman ng isip at ng ating mga puso. Kaya napakahalaga na ipasakop talaga sa Diyos ang ating mga buhay upang ang ating mga conversation ay maging kalugod-lugod. Dahil iyon po ang unang palatandaan ng totoong relihiyon. Marami pong mga even yung mga manggagawa ng Diyos mga nagtatransform. Nakarinig na po ba kayo ng ganun? Pag nasa pulpit, modulated yung boses, maganda magsalita. Pinanggagaling sa diaphragm talaga yung boses. Pero pagbaba na ng pulpit, iba na. Kung yung tono ng boses, yung kanilang way on speaking, nagbabago. Yung pakayang laman ng puso ang hindi magbago. O rather, hindi kaya i-reveal ng puso ang katotohanan ng pagiging fake ng religion. Napakahirap po mga kapatid magsinungaling. Napakahirap pong magbulaan. Bakit? Kasi kung sinungaling ka, kailangan talaga magaling memorya mo Mahusay ka kasi mabibisto't mabibisto ang kasinungalingan mo, mare-reveal na fake ang relihiyon mo. May the Lord grant us special grace so that we might keep a tight rein on our tongue. Na matuto tayong pigilan ang ating mga labi. That is the first sign. The first sign ng true religion is the fact that it will impact on our conversation. Second, what about our compassion?
yung ating kahabagan. Kanino ba tayo nahahabag? Paano natin pinapractice ang ating compassion? Ano po sabi ng verse 27? Ano po, dalawa yung verse 27, hinati yan sa dalawang section. The first section is, pure and undefiled religion before our God and Father is this, to look after orphans and widows in their distress. True religion moves us to action. Ang tunay na relihiyon, nakikita yan sa ating pagdamay. Nakikita yan kung papaano tayo tumulong. Tayo ay nagiging instrumento ng pagmamalasakit. Hindi dahil may kamerang nakatutok, dahil ikaw pala naman vlogger. Sa panahong ito, lahat na ng tao vlogger eh. Lahat kasi may kamera. Lahat ng galaw ay nakukunan ng kamera. Kaya maging ang pagtulong, maging ang pagdamay, ang pagbibigay ng isang hamburger sa isang pulubi, ang pagtulong na ginagawa sa mahihirap, lagi nang nakapost sa social media. But true religion moves us to action. We don't just see the need and then walk away after saying a few good words. Hindi po pagdamay, yung nakakita ka ng pulubi, nakakita ka ng mahirap, nakakita ka ng distress, and then sasabihin mo, kaya mo yan. We don't just see the need and then walk away. Ito po yung magandang tula ni Bob Rowland. Isa po itong tula ni Bob Rowland. At ito po yung magandang pagpapakita niya, at ang pamagat nito ay Listen Christian. Sabi po, listen Christian, I was hungry and you formed a humanities club and discussed my hunger. Thank you. I was imprisoned and you crept up quietly to your chapel in the cellar and prayed for my release. I was naked, and in your mind, you debated the morality of my appearance. I was sick, and you knelt and thanked God for your health. I was homeless, and you preached to me of the spiritual shelter of the love of God. I was lonely, and you left me alone to pray for me. You seem so holy, so close to God, but I am still very hungry. Tama o mali? Ginagawa ba natin yan o hindi? Idinudulog natin sila sa Panginoon? Yes! Dumadalangin tayo sa kanila para sa Panginoon? Yes! Pero minsan nakakalimutan natin ang tugon sa dalangin ng mga idinadalangin natin nasa ating mga kamay. At ang tawag po doon ni Santiago, tunay na relihiyon. And James singles out two groups that deserve special attention. Sino daw sila? The orphans and the widows. Ito yung mga walang kakayahan. Ito yung mga wala ng kapasidad. And then, James adds a qualifying phrase in their distress. Yung qualifying phrase, in their distress. And anong ibig sabihin nun? James, he means those who are alone and forgotten. They are in distress precisely because they have no one to care for them. So in general, ang ibig sabihin dito ni Santiago, magpadama tayo ng compassion sa lahat ng walang kakayahan na tulungan ang kanilang sarili. At ang mensaheng ito echoes in the Old Testament. This is the theme of the Old Testament. Exodus 22:22, do not take advantage of the widow or the fatherless. Sino yan? Orphans and widows.
Huwag nating pagsamantalahan. Pag nabasa niyo yung widow and fatherless, isa lang ibig sabihin, huwag kayong mapagsamantala sa mga walang kakayahan. Defend the cause of orphans. Fight for the rights of the widows. So kapag nabasa niyan, they are the public, they are the people who are in distress. They need help. And they need defense. And do not oppress the widow or the orphan. Zechariah 7:10. Kung makikita niyo po yung tema na yan sa scripture in the Old Testament, isa lang ibig sabihin. One test of true religion. Will we care for those who's in need, and those whose need is so great that they can never repay us. Ang tunay daw na subukan ng tunay na relihiyon ay yung tutulong ba tayo sa nangangailangan doon sa mga walang kakayahang tayo ay bayaran. Sometimes I hear people talking about certain people that we need to reach for Christ. Na kailangan nating dalahan ng mabuting balita. Nadalihan natin at sharean ng gospel kasi pag tumanggap daw sa Panginoon at nakakilala sa Panginoon, naging member ng ating church, mayayaman niyang mga yan, tutulong yan at magbabalik ng kanilang ikapu sa loob ng simbahan. Napakasakit na katotohanan pero most of the time ganito ang strategy ng mga pastor na mukhang pera. Tinatarget nila yung mga may pera, tinatarget nila yung mga mayayaman, pinagmiministeryohan yung mga sikat, dahil alam nila pag yun ay pumasok na sa loob ng kanilang simbahan, pakikinabangan na nila sa pamamagitan ng mga malalaking donasyon at ikapo. Kaya yun ang target eh. Alam niyo po, isang bagay na kahit papaano proud ako sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo. I've been part of that church, and one thing I do proud of being part of that congregation before, po, hindi po yun namimili ng target na mayaman. In fact, ang mga target nga ho ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, yung mga nasa bundok eh. Mga mangyan sa Mindoro, mga mahihirap, mga nasa bukid. Kaso nagbago yun nung na-impluwensyahan na ng mga G12 eh. Ang target ngayon eh, Makati, mga mall, gayahin ng CCF, gayahin na yung mga GCF. Dahil yung mga yon, ang target, yung mga class A ng society. Ang target po ng CCF, yung mga may pinag-aralan, mga mataas ang antas sa sosyedad. At meron po mga ganong simbahan na talaga yun ang target nila kasi pang ganun daw sila eh. Well, wala akong, hindi ko po sila kino-question doon as long as tama po yung motibo nila. Pero marami pong ganun eh. Tutulungan nila, aakayin nila sa Panginoon because they could be a lot of help for the church. And they mean the rich, the famous, the well-connected, but they never mean the orphans and the widows. They have nothing to offer. Yung orphans and widows, they have nothing to offer but faith, hope, and love. And to put the matter that way is not to argue against reaching the upper class or reaching the A and the B of society. The rich and famous people are also in need of the gospel. The rich and the famous are also needing of the message of the cross. But we need to recapture the message of James in chapter 1 of his book. We need to recapture James' perspective. The religion that God approves, care for those who cannot care for themselves. Amen? Hindi po kasi totoo yung tutulungan ng Diyos yung mga tumutulong sa kanilang sarili. No. The heart of Christ in the book of James is for those who cannot help themselves. Amen?
Now, pangatlo. Another sign, number 3, aside from our conversation, aside from our compassion, ay ang ating karakter. Sabi po ng James 1:27, the last part, ay naku, mali. James 1:27 po yan, po. Typo error, mamadali kanina. So, ang sabi, to keep oneself unstained by the world. To keep oneself unstained by the world. Sa NIV, maganda ang sinabi. Sa NIV ang sabi, to keep oneself from being polluted by the world. So, yun po ang sabi. Ang palatandaan daw, pangatlo, ng isang tunay na relihiyon ay ano? Genuine religion keeps you from being stained by the world. Imagine niyo po yung anak ninyo. Ano po? Papasok sa paaralan. Yung nanay talagang, yung lalo na yung first day ng school bibisa niya yung uniforme, puting-puti. Ang ganda, ano po? Sando man yan, o polo man yan, tapos nakakorto man yan, o nakapantalon. Pag uwi, galing sa bahay, galing sa paaralan, pag uwi, makikita niyo, ano na nangyari sa anak ninyo? Minsan, hindi mo na nga makilala yung damit ano po? Minsan puti, nagiging brown pag uwi. Ang dami ng stain. May stain ng kinain, ng baon, o kaya makita niyo yung mga bakat ng kamay ng mga kalaro at kung ano-ano pa. Normal yun. Ano po? No, at kung ating pong aalalahanin, tayo naman naging mga anak din. Ano bili ng mga nanay bago umalis ng bahay? Anak, yung damit mo huwag mong dudumihan. Pag uwi mo, dapat malinis yan. Alam niyo po, mga kapatid, naalala ko lang ito nung Sunday. Nung Sunday, meron po akong bagong t-shirt na puti na pinasuot sa akin ng misis ko. Sabi ng misis ko, mahal, huwag mong, pagdating mo, hubarin mo na yung t-shirt na yan. Kasi isa na lang yung t-shirt mo na pangsuson, yung panloob po sa barong, ano po, o kaya sa Amerikana. So, sabi, isa na lang yan. Huwag mong dudumihan yan. Sabi ko, problema, meron po akong kaibigan, dinalahan ako ng isda, si Biljon Villanueva, dinalahan po ako ng isda, nahuli sa lake, no po. Nako, eto, nawala sa loob ko yung bilin. So, ang ginawa ko po, kinaliskisan ko yung isda, nabigay sa akin, ang dami. Nakaw, kaliskis dito, kaliskis doon, inilinalis ko yung bituka, kinalahan ko yung isda. Naku, nagtalsikan ho sa bagong t-shirt na puti. Sabi ng misis ko, mira ka naman. Sinabi ko na sa iyo Pinaalalahanan na kita So mga kapatid, ganito rin po yung picture. Hindi naman po kami nag-awat ng misis ko. Tinanggap kong kasalanan ko. Ano po? It is my fault. I was reminded. Pero matigas ang ulo At ang picture na ito, ang binabanggit ni Santiago. Lahat tayo, we live in a dirty world. If we aren't careful, we'll end up stained by moral compromise. And somehow we must find ways to get deeply involved in this hurting world. Hindi po tayo pinahihiwalay sa mundo. Nandito po tayo sa mundo. Makiki-involve tayo sa mundo. Makikisama tayo sa mundo. Makikihalo tayo sa mundo. Pero ang sabi, huwag kang mahawa ng ugali ng mundo. Ang tanong, ikaw ba nakaka-impluwensya sa mundo o ikaw ay impluwensyado ng mundo? To put simply, there are some places I personally cannot go. Because I know, pag pumunta ako doon sa lugar na yon, malaki ang tendensing matukso ako. So, iiwasan ko na yon. There are some people I don't need to be around. Dahil alam ko, pagkasama ko itong mga taong to, baka ma-impluwensyahan ako. Tandaan po ninyo, you cannot change people, but you can change people. Nabanggit ko na to Hindi nyo kayang baguhin ng tao. Hindi po natin kaya yon. Diyos lang ang kayang bumago ng tao. Pero kaya nating baguhin ang mga taong gusto nating pakisamahan.
Pag toxic ang tao, ayoko pong kasama yan. Iniiwasan ko na po yung taong mga toxic, mga taong reklamo ng reklamo, nakakahawa eh. Yung mga taong wala nang naisip kundi yung kanilang mga sarili. So, pwede nyo po silang wag samahan. May mga tao na pwede nyong iwasan dahil hindi makapagdadala sa inyo sa kabanalan. There are some internet sites na hindi nyo dapat binibisita. There are some TV shows na hahatakin ang buhay mo sa pagiging tamad, maghapon kang walang ginawa dahil sinimulan mo yung series 1, pagbukas mo nung series na yon, hating gabi na ayaw mo pang tumigil, hihirit ka pa ng isang episode hanggang 16 na episode ng mga Korean drama. Anong impluwensya ng mundo sa atin? Minsan, oras na nga ng pananalangin mo naiimpluwensyahan ka pa ng social media. So, there are some internet sites, some TV shows that we need to, to get away from. As a practical matter, I need to know my own limits and to stay within them even if others can do what I cannot do. Sabi ni James, keep others unstained by the world. I'm not called to be a moral judge of everyone else. Hindi ako tinawag para maging tagahatol sa sinuman. Pero wala akong hahatulan kundi ang aking sarili. It is hard enough job to keep myself in line. Yun pa bang iba ang iisipin ko at poproblemahin ko? So, ang ginagawa ko, yung aking sarili hanggat magagawa ko sa biyaya at tulong ng Panginoon. Ang tawag doon, sanctification. Mamumuhay ako ng may kabanalan. We sometimes think a little sin doesn't matter. Pero mga kapatid, iinom ka ba ng isang basong tubig na may 1% na lason? So, hindi po pwede na, konti lang naman Hindi naman masyadong makamamatay. Pero mga kapatid, would you drink a polluted water? Hindi naman, di ba? Tubig nga sasalain mo pa at i-filter mo pa Pero without us knowing it, ang buhay natin nahahaluan, naiimpluwensyahan, napapakompromise tayo sa karumihan at kasamaan ng mundo dahil ating pinahihintulutan. Amen? So, it's a good thing when we are in the world. It's a bad thing when the world is in us. In all these things, we have the example of Jesus. Siya ang ating basihan. He left the beauty of heaven for a life on earth. He was born on a stable with the animal. He left behind the purity of heaven to rescue us from the impurity of this world. Jesus walked among us, lived with us, talked with us, ate with us, laughed with us, and wept with us. He rubbed shoulders with the gluttons and the drunkards. He knew the Pharisees and the Sadducees, and he called them hypocrites. But he never became a glutton, he never became a drunkard, he never became a hypocrite. The prostitutes evidently knew him and recognized in him the kind of man who was different from all others. Because he was the Son of God, and he lifted the fallen, but he did not fall himself. He was the only righteous person live on this world. And therefore, tanging karapat-dapat na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan dahil hindi siya nagkasala.
Si Jesus ang ating halimbawa ng tunay na relihiyon. He knows his conversation and he lived it properly. He knows his compassion and he expressed and showed his compassion to the needy. And the last, he was not stained by the sin and the dearth of this world. Yun po ang tunay na relihiyon. It involves our what we call conversation, compassion, and our the last is our character. Mahalaga yan. At sa oras na ito, I hope, naging oras din ito ng pagbubulay-bulay sa bawat isa sa atin. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.